Napansin mo ba na may mga batang masigla at malakas, habang ang iba ay madaling mapagod, sakitin o tila hindi lumalaki ng maayos? Bakit kaya nangyayari ito? Ating alamin. Alam mo ba na isa ang nutrisyon sa mga dahilan kung bakit masigla o kulang sa enerhiya ang bata? Nutrisyon? Ano po bang nutrisyon? Ang nutrisyon ay ang proseso na kung saan ang katawan ay kumukuha ng sustansya mula sa pagkain upang tayo ay lumaki, lumakas at manatiling malusog. Ang bilang narito ang carbohydrates, protina, taba, bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan araw-araw. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng lakas sa pang-araw-araw na gawain, tumutulong sa tamang paglaki ng mga bata, nagpapalakas ng resistensya laban sa sakit, at sumusuporta sa maayos na pag-iisip at kalusugan. Kapag sobra, kulang o hindi balanse ang sustansyang nakukuha ng katawan, ito ay tinatawag na malnutrisyon. Hindi lang ito tungkol sa pagiging payat, bahagi nito ang iba't ibang anyo tulad ng pagiging bansot o hindi sapat ang paglaki, kakulangan sa vitamina at minerals, at sobrang timbang na maaari ring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ayon sa UNICEF, ito ang tinatawag na triple burden of malnutrition kung saan sabay-sabay na nakikita ang undernutrition o kakulangan sa nutrisyon, micronutrient deficiencies o hidden hunger, at overnutrition o sobrang timbang. May mga maaagang senyales ng malnutrisyon na maaari nating mapansin tulad ng buhok na nagiging manipis o madaling maputol, tuyong balat o maputlang itsura, mata na mukhang pagod o walang sigla, panghihina ng katawan o sobrang payat at sa ilang kaso, pamamaga ng paa o katawan na tinatawag na edema. Ang malnutrisyon ay hindi lamang tungkol sa gutom. Ito ay kakulangan o hindi tamang balanse ng sustansya na kailangan ng katawan. Kapag hindi ito naaagapan, maaaring makaapekto ito sa paglaki at development ng bata, pag-aaral at konsentrasyon at pangmatagalang kalusugan. Sa Pilipinas, maraming bata ang apektado ng malnutrisyon. Kaya ang solusyon sa malnutrisyon ay hindi iisang programa lamang, kundi isang pinagsama at magkakaugnay na nutrition intervention approach. Ito ay binubuo ng mga programang tulad ng feeding program sa mga paaralan, komunidad at simbahan, nutrition education para sa mga kababaihan, magulang at pamilya, suporta sa first 1,000 days sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at micronutrient supplementation, agricultural interventions tulad ng training at pagbibigay ng binhi para sa masustansya at sustainable na pagkain. Naniniwala ang Convoy of Hope na ang pagtugon sa malnutrisyon ay hindi nakasalalay sa isang programa o sektor lamang, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iba't ibang sektor. Mas napapalakas natin ang ating kakayahang tulungan ang pangangailangan ng bawat isa, hindi lamang sa pisikal, kundi sa kabuuang pag-unlad. Sama-sama makakalikha tayo ng pangmatagalang pagbabago, makiisa sa laban kontra malnutrisyon at sa pagbuo ng mas malusog at mas matatag na mga komunidad. Nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan.